You hit the nail on the head. The Bible is crystal clear about the dangers of looking back. It's not just about glancing over your shoulder. It's about a heart that's still chained to the old life, the old self, and the things of this world. When Lot's wife looked back, she wasn't repenting. She was longing for what she was leaving behind. That's why she turned into a pillar of salt. Salt, in this context, isn't about flavor or preservation. It's about being dissolved, judged, and left behind. God doesn't want us stuck in a past or clinging to our own righteousness, our possessions, or our reputation. Look at the Pharisees. They did all the right things on the outside, tithing, even the tiniest herbs, but their hearts were far from God. They loved the praise of people more than the love of God. That's surface-level faith, and Jesus called them out for it. Judas, too, followed Jesus, but never let go of his own agenda, and it destroyed him. Peter, on the other hand, was broken, humbled, and that's when Jesus could use him. God can't fill a cup that's already full of itself. He crumbles down the self-righteous so he can build up the humble. Luke 17, verses 28 to 32, is a warning. Don't look back. When God calls you, move forward. Don't get stuck on what you had, who you were, or what you think you need. The past is gone. The only thing that matters is what God is doing now and where He's leading you. Let go, trust Him, and keep your eyes on Jesus. Gayon din naman, gaya ng nangyari noong panahon ni Lot, kumain sila, uminom, bumili, nagbili, nagtanim, at nagtayo. Subalit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na mahayag ang anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan at ang kanyang mga gamit ay nasa bahay, huwag siyang bumaba upang kunin ang mga ito, at ang nasa bukid, huwag na rin siyang bumalik. Tandaan ang asawa ni Lot. Lukas 17, talata 28 hanggang 32, kay JV. Malinaw na malinaw ang Biblia tungkol sa mga panganib ng pagbabalik tanaw. Hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa likod, kundi tungkol sa pusong nakakadena pa rin sa lumang buhay, sa lumang sarili at sa mga bagay ng mundong ito. Nang lumingon ang asawa ni Lot, hindi siya nagsisisi. Hinahanap niya ang iniwan niya, kaya naman siya ay naging haligi ng asin. Ang asin sa kontekstong ito ay hindi tungkol sa lasa o pagpreserba, kundi sa pagkatunaw, paghatol at pag-iwan. Hindi gusto ng Diyos na manatili tayong nakakulong sa nakaraan o kumapit sa sarili nating katuwiran sa Ating mga pag-aari o sa ating reputasyon. tingnan mo ang mga Pariseo, ginawa nila ang lahat ng tamang bagay sa labas. nagbibigay ng ikapu kahit sa pinakamaliit na damo. Pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Mas mahal nila ang papuri ng mga tao kaysa sa pagmamahal ng Diyos. Yan ay pananampalatayang mababaw. At pinagsabihan sila ni Jesus. Dahil dito, Si Judas, sumunod din kay Jesus, ngunit hindi kailanman binitawan ang sarili niya agenda. At ito ang sumira sa kanya. Si Pedro naman, sa kabilang banda, ay wasak, napahiya, at doon na nagamit siya ni Jesus. hindi mapupunan ng Diyos ang isang tasa na puno na sa sarili. Binubuwag niya ang mga mapagkunwari para maitayo ang mga mapagpakumbaba. Lukas 17, talata 28 hanggang 32 ay isang babala. Huwag lumingon. Kapag
tinawag ka ng Diyos, Tumulong ka huwag kang manatili sa kung ano ang mayroon ka kung sino ka. o kung ano Ang sa tingin mo ay kailangan mo. Tapos na ang nakaraan, ang tanging mahalaga ay kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon at kung saan ka. Bitawan mo, Magtiwalay ka sa Kanya Banya at huwag mong alisin ay iyong paningin kay Jesus. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.